Hindi ako mamamatay sa sakit. Mamamatay ako sa galit. 3 taon naging anino at punching bag ng emosyon si Celestine Celine Sandoval sa loob ng isang malamig na mansyon. Minahal niya ang bilyonaryong si Xavier Monteverde nang higit sa kanyang hininga. Sa kabila ng katotohanan, para kay Xavier, isa lamang siyang obligasyon, isang kasal na bunga ng utang na loob. Nang malagay sa panganib ang kanyang buhay at ang 3 munting pintig sa loob ng kanyang sinapupunan dahil sa isang trahedyang pinili ni Xavier na baliwalain. Doon natapos ang martir na si Celine. Sa huling gabi ng kanilang pagsasama, iniwan niyang kanyang singsing at ang kanyang durog na puso sa gitna ng ulan. Akala ng lahat ay pumanaw na siya, kasama ang mga pangarap na hindi na natupad. 4 na taon ang lumipas. Isang bagong reyna ang lulutang sa mundo ng teknolohiya at korporasyon. Si Madam Catherine Velez, ang mailap at matapang na CEO ng Velez Global Enterprises. Sa likod ng kanyang tagumpay ay isang lihim na itinago niya sa dulo ng mundo. 3 anghel na may mga matang tila nagniningning na mga bituin na ang bawat galaw ay replika ng lalaking nanakit sa kanya. Sa muling pagtatagpo ng kanilang mga landas sa isang high-stakes business merger, hindi na si Xavier ang may hawak ng baraha. Ngunit paano kung sa gitna ng banggaan ng kanilang mga kumpanya ay madiskubri ni Xavier ang katotohanang 4 na taon niyang hindi nalaman na meron siyang triplets na sadyang pinagkait sa kanya? Sapat ba ang pagsisisi para burahin ang peklat ng nakaraan? O ang pagbabalik ba ni Celine ay simula lamang na isang mas masakit na paghihiganti? Ang mansyon ng mga Monteverde ay laging nababalot ng katahimikan. Ngunit ngayong gabi, ang katahimikang yon ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal kay Celestine. Hawak niya ang resulta ng kanyang check-up. Isang pirasong papel na nagpapatunay na sa wakas, pagkatapos ng 3 taon ay biniyayaan siya ng himala. Hindi lang isa, kundi 3. Ngunit ang excitement na dapat ay nararamdaman niya ay napalitan ng kaba nang marinig niya ang tunog ng sasakyan ni Xavier. Pumasok si Xavier Monteverde na tila isang bagyo. Ang kanyang presensya ay laging nagdadala ng malamig na hangin sa loob ng bahay. Hindi man lang nito tinignan ng asawang naghihintay sa kanya sa hapagkainan. Bakit ganyan ang itsura mo? Ang payat mo, pinapabayaan mo ba ang sarili mo para lang magmukhang biktima sa paningin ni Lolo? Ang malamig na bungad ni Xavier habang tinatanggal ang kanyang mamahaling kurbata. Napahigpit ang hawak ni Celine sa kanyang damit. Hindi ko kailangan ng simpatya, Xavier. Kumusta ang trabaho mo? Lumingon si Xavier, ang kanyang mga matay puno ng pagkamuhi. Kailangan mo makialam sa itsura mo. Dahil ayaw kong isipin ng media na nagpakasal ako sa isang babaeng hindi marunong magayos. At isa pa, kailangan mo maging malakas. Dahil hindi ka pwedeng mamatay hanggat hindi pa tayo anal. Narinig mo? Tila sinaksak ang puso ni Celine. Annulment pa rin ba, Xavier? 3 taon na ako nagsisilbi sa'yo. 3 taon na ako naging sunod-sunuran. Napaismi si Xavier at lumapit sa kanya. Ayokong gagamitin mo hanggang kamatayan ng apelyido ko. Ang pangalang Monteverde ay para sa mga taong may silbi. Hindi para sa isang katulad mo na naging pabigat lang sa buhay ko. Mula nang pilitin tayo ni Lolo na magpakasal. Sa puntong yon, parang may kung anong naputol sa loob ni Celine. Ang papel na hawak niya ay dahan-dahan na itinago sa kanyang likuran. Balak sana niyang sabihin ang tungkol sa mga bata na baka sakaling magbago ang lahat. Ngunit ang salitang pabigat ay sapat na para magising siya sa katotohanan. Huwag kang mag-alala, may hinahon, ngunit may diin na sagot ni Celine. Ang kanyang boses ay hindi na nangangatog. Hindi pa ako mamamatay at mas lalong ayoko ring gamitin ang apelyido mo at ilagay sa magiging lapid ako. Ibibigay ko sa iyong kalayaang gusto mo, Xavier. Mabuti kung ganon, sagot ng lalaki, bago siya tinalikuran at pumasok sa kanyang study room. Hindi alam ni Xavier na habang naglalakad palayo si Celine, isang matinding kirot ang gumuhit sa puso nito. Napakapit siya sa pader. Doon niya nakita ang unang patak ng dugo sa puti niyang suot. Isang aksidente, isang maling hakbang dahil sa panghihina ng katawan at bigat ng loob. Sa dilim ng pasilyo habang unti-unting nalalabong kanyang paningin, isang pangakong binuo ni Celine sa kanyang isip.
Kung mabubuhay man ako at ang mga anak ko, sisiguraduhin kong sa susunod na magkukrus sa landas natin, Xavier Monteverde, ikaw naman ang luluhod sa harapan ko. Bumagsak si Celine sa sahig. Ang kanyang huling hininga bago mawalan ng malay ay isang tawag sa tadhana. Ang martir na asawa'y pumanaw na sa gabing iyon at ang muling magising ay isang babaeng wala nang ititirang awa. 4 na taon, isang mahabang panahon para sa iba. Ngunit para kay Celestine, bawat segundo'y ginamit niya upang muling buuin ang sarili mula sa mga abo ng kanyang nakaraan. Sa isang marangyang penthouse sa Singapore na nakaharap sa kumikinang na dagat, isang babae ang nakatayo habang tinitignan ang kanyang refleksyon sa salamin. Wala nang mapuputlang balat, ang magulong buhok at ang mga matang laging may bahid ng takot. Ang nakaharap sa salamin ay si Madam Catherine Velez, isang pangalang kinatatakutan at ginagalang sa buong Southeast Asia bilang Queen of Tech Mergers. Nakasuot siya ng isang fitting na red power suit. Ang kanyang buhok ay maingat na nakastyle at ang kanyang mga mata ay kasing talim ng diamante. "Mommy! Mommy! Look at Lucas! He's hiding my robot again!" Isang malakas na tawa ang bumasag sa seryosong pag-iisip ni Catherine. Lumingon siya at doon ang kanyang matigas na puso'y biglang lumambot. 3 batang nagtatakbuhan sa malawak na sala. Sina Liam, Luna at Lucas. Silang kanyang mga triplets. Ang mga heredero na akala ni Xavier ay hindi kailanman mabubuo. Si Liam ang panganay ay may seryosong mukha na tila laging nag-iisip. Kopya ng katalinuhan ni Xavier. Si Luna, ang kaisa-isang babae, ay ang kanyang munting bersyon ngunit may tapang na hindi matatawaran. At si Lucas, ang bunso, na siyang pinakamakulit at may ngiting kayang magpabagsak ng kahit na anong pader. "Lucas, ibalik mong robot ni Liam." Malamig ngunit may otoridad na utos ni Catherine. Agad namang sumunod ang bata at yumakap sa binti ng ina. "Mommy, are we really going to the Philippines? Is it true that it's beautiful there?" Tanong ni Luna habang hawak ang isang tablet kung saan binabasa niya ang tungkol sa Manila. Sandali natigilan si Catherine. Pilipinas, ang lugar kung saan siya dinurog ngunit doon din siya muling isinilang. "Yes, sweetheart, we have work to do and it's time for people to know that the Velezes are here," tugon niya. Pumasok sa lead si Julian Mercado, ang kanyang Chief Operating Officer. At ang lalaki na natili sa tabi niya mula nang mahanap siyang duguan sa ospital, 4 na taon nang nakakaraan. "The private jet is ready, Catherine. Ang Monteverde Holdings ay nagpadala na ng confirmation para sa merger meeting bukas. Akala nila ang Velez Global ay isang banyagang kumpanya na gusto lang makipag-partner. Hindi nila alam na ang CEO na harap sa kanila ay ang babaeng tinuring nilang basura noon." Seryosong wika ni Julian. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Catherine. Masyadong kampante si Xavier. Akala niya siya pa rin ang hari ng industriya. Gusto kong makita ang mukha niya kapag nalaman niya ang kumpanyang pilit ng sinasalba ay nasa ilalim na ng palad ko. "And the kids?" tanong ni Julian. "Mananatili sila sa rest house sa Tagaytay sa ilalim ng mahigpit na seguridad. Hindi pa itong tamang oras para malaman ni Xavier ang tungkol sa kanila. Gusto ko siyang pahirapan na muna. Gusto kong maramdaman niya na ang bawat sentimo ng sakit na binigay niya sa akin bago ko ipakita sa kanya ang pinakamalaking pagkakamaling ginawa niya, ang talikuran kaming 4. Habang paakyat sa pribadong jet, naramdaman ni Catherine ang pamilyar na kaba. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi to dahil sa takot. Ito ay dahil sa pananabik. Pananabik na makitang muli ang lalaking pumatay sa dating siya. Upang ipakita dito ng pabigat na asawa noon ay ang siyang tatapos sa kanyang imperyo ngayon. "Handa na ba kayo, babies?" tanong ni Catherine sa mga bata habang kinakabit ang kanilang seatbelts. "Ready na, Mommy?" sabay-sabay nilang sagot. Habang lumilipad ang eroplano patungo Maynila, tinitingnan ni Catherine ang kanyang singsing sa daliri. Isang singsing na walang kinalaman sa kasal kung hindi isang simbolo ng kanyang kapangyarihan. "Xavier Monteverde, humanda ka. Ang pagbabalik ko hindi para sa pakikipag-ayos, kundi para sa iyong pagbagsak." Ang conference room ng Monteverde Holdings ay nababalot ng tensyon. Nakaupo si Xavier Monteverde sa dulo ng mahabang mesa. Hindi mapakali habang tinitingnan ng kanyang mamahaling relo. 4 na minuto nang lumipas mula sa itinakdang oras ng meeting sa Velez Global Enterprises. Bilang isang lalaking sanay na sinusunod at kinatatakutan, hindi siya sanay na pinaghihintay.
Sir, parating na raw ang CEO ng Veles Global. Kasama na niyang kanyang mga security detail sa elevator. Bulong ng kanyang secretary na si Sarah. Sino ba tong Catherine Veles na to? Masyadong mataas ang lipad para paghintayin ako sa sarili kong kumpanya. Asik ni Xavier. Ang kanyang mukha ay mas lalong tumigas. 4 na taon nang lumipas mula nang mawala si Celestine. At sa loob ng mga taong yon, mas lalo siyang naging bugnutin. At malamig sa lahat. Bumukas ang malaking double doors ng boardroom. Ang unang pumasok ay 4 na lalaking nakasuot, mga security detail. Sumunod si Julian Mercado na may bitbit na laptop at mga dokumento. At sa huli, pumasok ang isang babaeng tila nagpabagal sa takbo ng mundo ni Xavier. Ang tunog ng kanyang stiletto heel sa sahig ay tila bahudyat ng isang digmaan. Nakasuot siya ng isang emerald green na silk dress na hapit sa kanyang magandang katawan. Pinatungan ng isang itim na blazer. Ang kanyang buhok ay naka-waves at ang kanyang labing matingkad na pula. Nalaki ang mga mata ni Xavier. Tumigil ang paghinga niya. Hindi maaari. Good morning, gentlemen. I apologize for being late. The Manila traffic is as chaotic as I remember. Wika ng babae sa isang malamyos, ngunit otoritatibong boses. Dahan-dahang tumayo si Xavier. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ibabaw ng mesa. Celine? Huminto ang babae sa tapat ng bakanting upuan sa kabisera. Ang upuang tapat kay Xavier, tumingin siya ng diretso sa mga mata ng lalaki. Walang bakas ng pagkilala. Walang bakas ng takot, tanging lamig at profesionalismo ang makikita sa kanyang mga mata. I'm sorry, Mr. Monteverde. It's Catherine Veles, CEO of Veles Global. Pagtatama niya habang nilahad ang kanyang kamay para sa isang formal na handshake. Have we met before? You look like you're seen a ghost. Nanginig ang kamay ni Xavier nang abutin niyang kamay ni Catherine. Ang balat nito'y malambot ngunit ang hawak nito ay matatag. Ito ang kamay ni Celestine, ang asawang akala niya'y namatay na sa isang aksidente 4 na taon nang nakakaraan. Ngunit ang aura ng babaeng ito ay malayo sa martyr na iniwan niya. You look exactly like my late wife. Nautal na sabi ni Xavier, pilit na binabalik ang kanyang composure. Isang matamis at mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Catherine habang naupo siya. Is that so? I hope she was a remarkable woman. Anyway, shall we start? My time is very expensive, Mr. Monteverde. I came here to talk about the merger, not your personal history. Naupo si Xavier na tila ba nanghihinang mga tuhod. Sa buong duration ng meeting, hindi siya makapag-focus sa mga graph at numbers na ipinapakita ni Julian. Ang tanging nakikita niya ay ang babaeng nasa harap niya. Ang bawat kumpas ng kamay ni Catherine, ang paraan ng pag-irap nito kapag may hindi nagugustuhan sa kontrata, at ang matalinong pagpuna nito sa mga butas ng Monteverde Holdings. Lahat ay bago sa kanyang paningin. The terms are simple, Xavier. Tawag ni Catherine sa kanyang unang pangalan na nagpataas ng balahibo ng lalaki. Veles Global will acquire 51% of your tech division. You stay as the face of the company, but the decisions, they all come from me. That's a hostile takeover, Catherine, git ng isang board member. Tumingin si Catherine sa board member ng may talim. It's a lifeline. Without my capital, Monteverde Holdings will file for bankruptcy in 6 months. Choose. Lose the company or lose your pride. I think we all know which one Xavier is better at losing. Napatingin si Xavier kay Catherine. Ang huling linyang yun ay tila isang palasong tumama sa kanyang puso. Yun ang mga salitang tila may pinaguhugutan mula sa nakaraan. Matapos ang meeting, mabilis na lumabas si Catherine. Ngunit tinabol siya ni Xavier sa hallway. Hinawakan niyang braso nito. Celine, sandali lang. Alam kong ikaw yan. Huwag mo ko lokohin. Hinarap siya ni Catherine at maras na binawi ang kanyang braso. Mr. Monteverde, I will let this pass once because you seem stressed. Pero sa susunod na hawakan mo ko ng walang permiso, sisiguraduhin kong merger na to ang huling transaksyon na gagawin ng kumpanya mo. Tinalikuran siya ni Catherine at naglakad palayo. Habang nasa loob ng elevator, doon lang huminga ng malalim si Catherine. Ang kanyang mga kamay ay nanginig din sa loob ng kanyang bulsa. Julian, tawagan mo mga bata, bulong niya habang nakapikit. Kailangan kong marinig ang boses ni Liam, Luna at Lucas, kain din. Hindi mapakali si Xavier sa loob ng kanyang penthouse. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang malamig na titig ni Catherine Veles. Ang bawat kumpas ng kamay nito, ang amoy ng kanyang mamahaling pabango at ang paraan ng pagtaas ng kanyang kilay
Lahat ay sumisigaw na isang pangalan, Celestine. Hindi ako pwede magkamali. Bulong ni Xavier sa sarili habang nakatingin sa lumang litrato ni Celine. Itinago niya sa ilalim ng kanyang mga papeles. Patay na si Celine, yun ang sabi ng mga otoridad. Matapos mahulog ang sasakyan niya sa bangin 4 na taon na nakakaraan. Pero bakit buhay ang babaeng yun? At bakit tila wala siyang pakialam sa akin? Agad niyang tinawagan ng kanyang pinagkakatiwalaang tauhan na si Rico, isang pribadong investigador. Rico, kailangan ko lahat ng impormasyon tungkol kay Catherine Velez. Saan siya galing bagong Singapore? Sinong mga magulang niya? At higit sa lahat, alamin mo kung saan siya tumutuloy ngayon dito sa Pilipinas. Bantayan mong bawat galaw niya. Samantalang sa isang tahimik at eksklusibong rest house sa Tagaytay, malayo sa ingay ng Maynila, masayang naglalarong mga triplets sa malawak na garden. Lucas, huwag ka tumakbo malapit sa pool, sigaw ni Luna. Habang hinahabol ang kanyang kapatid, si Luna sa edad na 4 ay tila isang maliit na general na nagpapatakbo sa kanyang mga kuya. Si Liam naman ay tahimik na nakaupo sa tabi ni Catherine, hawak ang isang tablet. Mommy, is that the man in the news? Turo ni Liam sa isang article tungkol sa Monteverde Velez merger. Nanigas ang katawan ni Catherine nang makitang larawan ni Xavier sa screen. Yes, baby. That's Mr. Monteverde. Why do you ask? Tumingala si Liam, ang kanyang mga mata eksaktong kopya ng kay Xavier. Misteryoso at matalino. He has the same eyes as me, Mommy. And Lucas and Luna. Hinalikan ni Catherine ang noo ng anak upang itago ang kanyang panginginig. Maraming tao may ganyang mata, Liam. Don't worry about him. Just focus on being a good boy, okay? Ngunit ang katahimikan nila ay nabulabog nang biglang tumunog ang alarm sa security gate. May isang itim na SUV na nakaparada sa labas ng rest house. Julian, may tao sa labas, tawag ni Catherine. Mabilis na kinuha ni Julian ang mga bata at ipinasok sa loob ng bahay. Lumabas si Catherine, ang kanyang mukha'y bumalik sa pagiging the Ice Queen. Pagbukas ng gate, laking gulat niya nang makitang isang lalaki hindi niya inaasahan. Hindi si Xavier, kundi si Don Gonzalo, ang lolo ni Xavier. Ang matanday nakatayo ng tuwid gamit ang kanyang tungkod. May luha sa kanyang mga mata habang nakatingin kay Catherine. Celestine, alam kong ikaw yan na po. Hindi ako pwedeng linlangin ang aking puso. Nalaglag ang depensa ni Catherine. Si Don Gonzalo lang ang tanging tao naging mabuti sa kanya sa loob ng pamilyang Monteverde. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang maliit na tinig ang narinig mula sa pintuan. Mommy, who is the old man? Lumabas si Lucas, hawak ang kanyang paboritong laruan. Nalaki ang mga mata ni Don Gonzalo. Halos mabitawan itong kanyang tungkod nang makitang bata. Isang batang kamukhang-kamukha ni Xavier noong maliit pa ito. Mga anak mo? Utal ng matanda. Triplets? Lolo Gonzalo, pumasok po kayo, bulong ni Catherine. Alam niya na hindi niya na maitatago ang katotohanan sa matanda. Pero pakiusap, wag na wag itong malalaman ni Xavier. Pinatay niya ng asawa niya, 4 na taon nang nakakaraan. Wala siyang karapatan sa mga anak ko. Hindi nila alam, sa hindi kalayuan, may isang lalaking nakatago sa likod ng mga puno na may hawak na kamera at kumukuha ng bawat tagpo. Si Rico, ang tauhan ni Xavier. Mabilis na kinuha ni Rico ang kanyang phone at tinawagan ng kanyang boss. Sir, may natagpuan po ako. Hindi lang si Catherine Velez ang nandito sa Tagaytay. May mga bata, sir. 3 silang bata. At sir, hindi mo paniniwalaan ang nakita ko. Anong ibig mong sabihin? Pasigaw na tanong ni Xavier sa kabilang linya. Sir, ang isa sa mga bata, para siyang photocopied version nyo noong bata pa kayo. Narinig ni Ricong pagbagsak ng baso sa kabilang linya. Ang susunod na narinig niya ay ang mabilis na paghinga ni Xavier. Huwag mong aalisin sa paningin mo sa kanila. Pupunta na ako dyan. Julian, ihanda mo ang sasakyan. Ngayon din, sigaw ni Catherine. Ang kanyang boses sa dati kalmado ay puno na ngayon ng determinasyon at takot. Nakita niya sa CCTV monitor ang itim na SUV na nakaparada sa hindi kalayuan. Alam niyang hindi yun kay Don Gonzalo. Isang espiya yon. At kung nandun ang espiya, hindi magtatagal at susunod ang demonyong si Xavier. Mommy, bakit tayo nagmamadali? Hindi pa tapos ang laro namin ni Lucas, reklamo ni Luna. Habang buhat-buhat niya si Julian patungo sa bulletproof na van. We're going on a surprise trip, sweetheart. Isang laro ito, okay? Kailangan nating magtago para hindi tayo mahanap ng... Pilit na pinapakalma ni Catherine ang mga bata kahit ang sarili niyang puso ay tila lalabas na sa kanyang dibdib.
Lumingon siya kay Don Gonzalo na nakatayo sa veranda. Lolo, pakiusap, pigilan niyo siya. Kahit na ngayon lang, protektahan niyo kami sa apo ninyo. Tumangwang matanda, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Gagawin ko lahat, Celestine. Tumakbo na kayo. Mabilis sa pinasibat ni Julian ang van palabas ng rest house. Ngunit hindi pa sila nakakalayo sa zigzag road ng Tagaytay na isang pamilyar na sports car ang sumulpot sa kanilang rearview mirror. Isang kulay abong na Aston Martin. Si Xavier. Mas lalang bumibili siya, Catherine, sigaw ni Julian habang pilit na iniiwasan ang mga sasakyan sa kalsada. Sa loob ng sports car, halos magdilim ang paningin ni Xavier. Hawak niyang manibela ng mahigpit. Ang mga litratong pinadala ni Rico ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang mukha ni Liam, ang batang yun ang kanyang buhay na imahe. Celine, bakit po ito ginawa sa akin? Bakit may pinagkait ang mga anak ko? Bulong ni Xavier sa sarili. Ang galit ay nahaluan ng matinding pangungulila. Pinaharurot pa niya ang sasakyan hanggang sa maging magkatabi na sila ng van. Binaba ni Xavier ang kanyang bintana at sumigaw. Huminto ka, Celine. Itigil mong sasakyan na ito. Kung ayaw mo na, magkapuntahan tayo sa bangin. Hindi lumingon si Catherine. Julian, huwag kang hihinto. Ngunit isang malaking truck ang biglang sumulpot sa kabilang linya. Dahil sa gulat, napakabig naman ni Bella si Julian at mabilis na nagpreno. Ang van ay huminto ng marahas sa gilid ng kalsada. Muntik nang tumama sa barrier. Tumigil din ang sasakyan ni Xavier sa harap nila. Pilit na hinaharangan ng kanilang daan. Bumaba si Xavier, ang kanyang tindig ay puno ng otoridad at puot. Marahas niyang binuksan ang pinto ng van. Lumabas ka dyan, Celestine, o baka gusto mong kalad ka rin kita. Dahan-dahang bumaba si Catherine. Hinarap niya si Xavier. Ang kanyang katawan ay nagsisilbing kalasag sa harap ng pinto ng van kung saan nandoon ang mga bata. Wala ka ng asawang Celestine, Xavier. Namatay na siya sa kapabayaan mo at wala kang karapatang harangan ang daan ko, asik ni Catherine. Wala akong pakialam sa mga laro mo, Catherine. O Celestine man ang itawag ko sa'yo, sigaw ni Xavier. Bago niya maras ay tinulak ng bahagya si Catherine para silipin ang loob ng van. Napatigil ang mundo ni Xavier. 3 maliliit na ulo ang nakasilip mula sa backseat. 3 pares ng mga mata ang nakatingin sa kanya na may halong kuryosidad at takot. Dante, bulong ni Lucas. Ang pinakamakulit sa 3. Are you the master mommy told us about? Nanlambot ang mga tuhod ni Xavier. Tumingin siya kay Liam na matapang na nakatingin sa kanya at kay Luna na nakakapit sa damit ng kuya niya. Hindi niya kailangan ng DNA test. Ang dugong nananalaytay sa mga batang ito ay ang dugong nananalaytay din sa kanya. 4 na taon, lumingon si Xavier kay Catherine. Ang kanyang boses ay nanginginig na sa galit at sakit. 4 na taon mong itinago sa akin na may mga anak ako. Paano mo naitatagong triplets sa loob ng 4 na taon, Celestine? Dahil noong kailangan ka namin, wala ka, sigaw ni Catherine. Ang mga luha na 4 na taon niyang pinigilan ay tuloy nang pumatak. Noong mamamatay ako sa ospital, ang annulment ang inatupag mo. Noong kailangan ng mga batang ito ng ama, ang kumpanya mong inuuna mo. Wala kang anak dito, Xavier. Ang mga batang ito ay akin lang. Akin din sila, bulong ni Xavier. Sinusubukan sana niyang hawakan si Liam na biglang pumagitna si Julian na tinulak siya palayo. Pag mo nga hawakan ng mga batang Monteverde, hindi mo sila pagmamayari. Banta ni Julian. Nagkaroon ng tensyon sa gitna ng highway. Ang mga sasakyan sa paligid ay nagsisimula ng magbusina, ngunit wala na sinuman sa kanila ang gustong umatras. Sa gitna ng banggaan ng kanilang mga galit, isang maliit na kamay ang humawak sa laylayan ng Amerikana ni Xavier. Si Liam, bumaba pala ito ng sasakyan na hindi nila napapansin. Are you my daddy? Tanong ng bata sa isang inosenteng boses na tila humiwa sa puso ni Xavier. Hindi nakasagot si Xavier. Ang matigas na milyonaryo ay dahan-dahang lumuhod sa harap ng bata. Ang kanyang mga luha ay hindi na rin mapipigilan. Yes, son, I am your daddy. No, sigaw ni Catherine habang hinihila si Liam pabalik. Wala siyang daddy, Liam. Tara na. Isang mabilis sa eksena ang naganap at sa pilitang sinakay ni Catherine ang mga bata pabalik sa pinapaharurot ni Julia na van. Iniwan si Xavier na nakaluhod sa gitna ng kalsada. Mag-isa, durog at puno ng pagsisisi. Ang opisina ni Xavier ay tila naging isang war room. Nakakalat sa kanyang lamesa ang mga litrato ng triplets, mga stolen shots ni Liam na nagbabasa, ni Luna na tumatawa at ni Lucas na kumakain ng ice cream. Sa bawat titig niya, sa mga larawang yun ay lalong nagdudurog
ang kanyang puso. 4 na taon siyang naging bulag, 4 na taon siyang naging amang walang malay habang kanyang sariling dugo ay laman ay lumalaki sa ibang bansa. Sir, narito ng mga dokumento mula sa ospital sa Singapore kung saan nanganak si Madam Catherine, ulat ni Rico. Pero may isang problema, ang records ng aksidente. 4 na taon na nakakaraan dito sa Pilipinas. May nakita akong butas. Tumingala si Xavier, ang kanyang mamamatay na niningkit sa galit. Anong butas? Ang preno ng sasakyan ni Ma'am Celine noon. Hindi to basta-bastang bumigay. Pinutol ito, sir. At ang CCTV footage sa parking lot ng mansyon nyo, bagong aksidente, binura ang eksaktong 10 minuto kung kailan may lumapit siya sa sasakyan niya. Napatayo si Xavier, ang akala niya aksidente dahil sa ulan at panghihina ni Celine ay isang planadong pagtatangka sa buhay nito at sa buhay ng kanyang mga anak. Sino may kayang gumawa niyan sa loob ng pamamahay ko? Sigaw ni Xavier. Yan ang inaalam ko, sir. Pero sa ngayon, may mas malaking problema tayo. Naghain na ng restraining order ang mga abogado ni Catherine Velez laban sa inyo. Samantalang sa loob ng isang high security suite sa Makati, hindi mapakali si Catherine. Nakayakap siya sa kanyang 3 anak habang mahimbing ang mga ito na natutulog. Ang boses ni Liam kanina sa highway. Ang pagtawag nito ng daddy ay tila isang multong bumabalot sa kanyang isipan. Catherine, kailangan nating bumalik ng Singapore. Suggestion ni Julian habang nag-aayos ng mga gamit. Hindi titigil si Xavier. Gagamitin niyang pera at impluwensya niya para bawiin ang mga bata. Hindi ako aalis, Julian. Matigas sa sagot ni Catherine. Kung tatakbo ako, iisipin niya natatakot ako. Gusto ko siyang harapin. Gusto ko siyang makitang bumagsak bago ko siya talikuran ng tuluyan. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi kilalang numero. Pagkasagot niya, isang malamig at pamilyar na boses ang narinig niya. Celine, huwag kang matakot. Hindi ko kukunin ang mga bata sa'yo. Sa ngayon, wika ni Xavier sa kabilang linya. Malalim ang boses nito. Bakas ang pagod at pagsisisi. Wala kang karapatan na tumawag sa akin, Xavier. Itigil mo ng panggugulo mo sa amin. May natagka sa buhay mo, Celine. Seryosong sabi ni Xavier na nagpatigil sa paghinga ni Catherine. 4 na taon nang nakakaraan, hindi aksidente ang nangyari. May nag-cut ng preno mo at hanggat hindi ko nahanap kung sino ang taong yun, hindi kayo ligtas na mga anak ko kahit na itaboy mo ako. Babantayan ko kayo kahit na mula sa malayo. Nabitawan ni Catherine ang telepono, ang alaala ng gabing yon. Ang dugong pumatak sa sahig, ang ulan at ang pagkawala ng malay niya sa gitna ng daan ay muling nagbalik. Akala niya ay tadhana lang ang malupit sa kanya pero tao palang may pakana. Mommy, are you crying? Kising ni Luna, ang munting prinsesa na laging nakakaramdam sa nararamdaman ng ina. Pinahit ni Catherine ang kanyang luha at ngumiti ng pilit. No baby, mommy is just happy that we are together. Sa labas ng gusali, sa loob ng isang itim na sasakyan, nakatingala si Xavier sa bintana ng suite ni Catherine. Hawak niyang kanyang baril sa tabi ng upuan. Alam niya nagsisimula pa lang ang tunay na laban. Hindi niya lang kailangan makuha ang kapatawaran ni Celine. Kailangan niyang protektahan ng pamilyang halos mawala sa kanya bago pa man niya ito makilala. Magbabayad ang dapat magbayad, bulong ni Xavier sa dilim. Sisiguraduhin ko na walang sino man na makakahawak muli sa mag-iina ko. Ang Grand Charity Gala ng mga Monteverde ay ang pinaka-inaabangang gabi sa buong alta sosyedad. Ngunit para kay Catherine, ito ay isang battlefield. Nakasuot siya ng isang midnight blue na gown na tila nagniningning ng mga bituin habang ang kanyang leeg ay pinalamutian ng mga diamante. Sa kabilang dako si Xavier ay nakatitig sa kanya mula sa malayo. Hindi niya maalis ang paningin sa babaeng dati ay pinandidirihan niya. Ngunit ngayon ay siyang nagpapatibok ng kanyang puso sa takot at pagsisisi. Sir, may nag-iwan ito sa upuan ninyo. Bulong ni Rico. Sabay abot ng isang itim na sobre. Nang buksan ito ni Xavier, tumigas ang kanyang panga. Isang lumang resibo ng mekaniko at isang larawan ng isang babaeng pamilyar sa kanya. Si Isadora, ang dati niyang kasintahan na siyang dahilan kung bakit niya pinahirapan si Celine noon. Isadora, bulong ni Xavier. Siya ang nagutos sa putuli ng preno. Habang abala ang lahat sa party, si Catherine ay nakatanggap din ng isang misteryosong text. Pumunta ka sa rooftop kung gusto mong malaman ng totoo tungkol sa gabi na namatay ka. Kahit na kinakabahan, umakyat si Catherine. Doon sinalubong siya ng malakas na hangin
at ang anino ng isang babaeng nakatayo sa gilid ng gusali. Akala ko ba patay ka na, Celestine? Ang boses ni Isadora ay puno ng puot. Dapat ay kasama mo nang nabaon sa lupang mga anak mo. Ikaw, nalalaki ang mga mata ni Catherine. Ikaw ang may gawa nun. Oo, dahil sa'yo hindi ako pinakasalan ni Xavier. Dahil sa pesting kasal na yan, naging basahan ako sa paningin ng mga Monteverde. Sigaw ni Isadora habang naglalabas ng isang maliit na patalim. Kung hindi ka namatay noon, sisiguraduhin ko na mamamatay ka ngayon. Susugod na sana si Isadora nang biglang bumukas ang pinto ng rooftop. Humahang si Xavier. Barilang hawak at puno ng galit ang mga mata. Bitawan mo yan, Isadora, sigaw ni Xavier. Huwag na huwag mong duduwali ng asawa ko. Asawa? Xavier, kinalimutan mo na ba kung paano mo siya tinaboy noon? Tawa ni Isadora na tila nababaliw na. Pinagkatiwalaan kita, pero mas pinili mong basurang yan. Siya ang buhay ko, Isadora. At ikaw ang basurang dapat nang itapon. Malamig na tugon ni Xavier. Sa isang mabilis na pagkakataon, mabilis na kumilo si Catherine. Gamit ang kanyang self-defense training sa Singapore. Sinipa niyang kamay ni Isadora at tinagaw ang patalim. Sa loob ng ilang segundo, ang dating biktima ay siya ng may hawak ng sitwasyon. Huwag kang mag-alala, Xavier. Wika ni Catherine habang nakatingin ng diretso sa mga mata ng dating asawa. Hindi ko kailangan na tagapagligtas. Kaya kong protektahan ang sarili ko at ang mga anak ko. Dumating ang mga pulis at kinaladkad si Isadora palayo. Naiwan sina Xavier at Catherine sa ilalim ng liwanag ng buwan. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Celine, patawarin mo ko, bulong ni Xavier. Dahan-dahang lumalapit. Lahat ng ito, kasalanan ko. Patawad? Tumawa si Catherine, ngunit may luhang pumatak sa kanyang mga mata. Xavier, ang sugat ay pwedeng maghilom, pero ang peklat ay mananatili habang buhay. Huwag mong isipin na dahil niligtas mo ko ngayon ay mapapatawad na kita para sa 4 na taong pangungulila ng mga anak ko. Tinalikuran siya ni Catherine. Iniwan si Xavier na muling nakatayo sa dilim habang ang katotohanan ay unti-unting lumulunod sa kanya. Sa loob ng silid ng korte ay tila isang arena ng gladiators. Sa kaliwang bahagi at si Catherine kasamang kanyang batikang abogado na si Attorney Mendoza at si Julian. Sa kanang bahagi naman ay si Xavier, matikas sa kanyang itim na suit, ngunit baka sa kanyang mga mata ang pagod at lumbay. Ito ang araw ng preliminary hearing para sa petition for compulsory recognition and custody na sinasampa ni Xavier. Your Honor, simula ng abogado ni Xavier, ang aking kliyente may karapatang makilala bilang ama ng mga bata. Siya ay may sapat na kakayahang pinansyal at handang ibigay ang lahat ng pangangailangan ni Liam, Luna at Lucas. Tumayo si Catherine, hindi niya na hinihintay na magsalita ang kanyang abogado. Kakayahang pinansyal? Yun lang bang basehan ng pagiging ama? Your Honor, lumingon siya kay Xavier, ang kanyang titigay tila apoy. Gusto mong kilalanin bilang ama? Nasaan ka nung unang gabi na nilagnat ang triplets? Nasaan ka nung unang beses silang humakbang? Wala ka dahil mas inatupag mong pagpapapirma ng annulment papers para sa isang babaeng nag-aagaw buhay. Celine, hindi ko alam, pagtatangka ni Xavier. Huwag mo kong tawaging Celine, sigaw niya. Inilabas si Catherine ng isang folder mula sa kanyang bag at ibinigay sa judge. Your Honor, nandito mga ebidensya. Ang petsa sa mga dokumentong ito ay nagpapatunay na habang ako ay nasa intensive care unit, 4 na taon na nakakaraan, ang mga abogado ni Mr. Monteverde ay naglalakad ng pagpapawalang bisa sa aming kasal. Nagkaroon ng bulungan sa loob ng korte, kahit ang judge ay napakunot ang noo habang binabasa ang mga papeles. Hindi ko inuutos yan sa mga oras na yan, tumayo si Xavier, gulat sa kanyang nabasa. Tumingin siya sa kanyang sariling legal team. Sino nagutos nito? Walang nakasagot, doon na pagtanto ni Xavier. Ng kanyang mga tauhan noon ay kontrolado ng kanyang amat ni Isadora upang tuluyan ng alisin si Celine sa buhay niya. Mapait na tawa ni Catherine. Hindi mo man lang alam ang nangyayari sa sarili mong bakuran. Paano ka namin pagkakatiwalaan sa kaligtasan at kinabukasan ng 3 bata? Matapos ang hearing, pansamantalang binigay ng korte ang sole custody kay Catherine, ngunit pinahintulutan si Xavier ng supervised visitation rights. 1 oras bawat linggo sa ilalim ng pagbabantay ni Catherine. Paglabas ng korte, hinarang ni Xavier si Catherine sa parking lot. Catherine, makinig ka.
Ngayon ko lang nalaman ng tungkol sa mga dokumentong yun. Patawarin mo ko kung naging kampante ako sa mga taong nasa paligid ko. Pagsusumamo ni Xavier. Ang kapatawaran ay kinikita, Xavier, hindi hinihingi. Malamig na tugon ni Catherine habang binubuksan ang pinto ng kanyang sasakyan. Kahit na isang oras lang, hayaan mo na makasama ko sila bilang ama nila. Hindi bilang bilyonaryo, hindi bilang kalaban mo sa negosyo, bilang tatay lang nila. Halos pabulong na sabi ni Xavier. Sandali natigilan si Catherine, nakita niya isang luhang pumatak mula sa mata ni Xavier. Ang lalaking akala niya ay walang pakiramdam. Sabado, 10:00 ng umaga. Sa park kung saan maraming tao, maikling sagot ni Catherine bago pinaharurot ang sasakyan. Hindi alam ni Catherine habang naghahanda siya para sa pagkikitang yon. May isa pang panganib na nagbabanta. Si Isadora na nakalaya pansamantala gamit ang piyansa ay hindi pa tapos. Sa kanyang isipan kung hindi niya makukuha si Xavier, sisiguraduhin niyang walang pamilyang babalikan ng lalaki. Maglaro tayo, Catherine, bulong ni Isadora habang nakatingin sa larawan ng triplets na nakuha niya mula sa isang espiya. Tingnan natin kung gaano kakatapang kapag nawalang pinakamahalagang kayamanan mo. Sumisikat pa lang ang araw ay hindi na mapakali si Xavier. Sa harap ng salamin, 3 beses siyang nagpalit ng damit. Ayaw niyang magmukhang CEO, gusto niyang magmukhang tatay. Sa huli pinili niyang isang simpleng puting t-shirt at maong. Sa loob ng kanyang bulsa ay may 3 malilit na regalo na pinag-iisipan niya ng buong gabi. Eksaktong 10:00 na dumating ang van ni Catherine sa pampublikong parke. Pagbaba ng mga bata, tila tumigil ang mundo ni Xavier. "Daddy!" sigaw ni Lucas, ang pinaka-friendly sa 3. Sabay takbo patungo sa kanya. Naramdaman ni Xavier ang kakaibang inis sa kanyang dibdib nang yumakap ang bata sa kanyang binti. Binuhat niya ito at naramdaman ang bigat ng 4 na taon niyang hindi naramdaman. Si Liam naman ay lumapit ng dahan-dahan. Tinitimbang ang bawat galaw ni Xavier habang si Luna ay nakakapit sa kamay ni Catherine. Nahihiya ngunit nakangiti. "You have 1 hour, Xavier. Huwag mo silang aalisin sa paningin ko." Banta ni Catherine na nakaupo sa isang bench sa hindi kalayuan. Suot ang kanyang dark shades upang itagong emosyong namumuo sa kanyang mga mata. Naging masaya ang unang 30 minuto. Tinuruan ni Xavier si Liam na magpalipad ng saranggola. Habang si Lucas ay panay ang kain ng ice cream na binili niya, si Luna naman ay abala sa paghabol sa mga bula na gawa ni Xavier. Sa sandaling yun, mukha silang isang normal na pamilya. Walang kumpanya, walang galit, walang nakaraan. "Luna, baby, don't go too far," paalala ni Catherine nang makitang lumalayong bata patungo sa isang hanay ng mga makukulay na lobo. "I'm just going to see the butterflies, mommy," sagot ng bata. Biglang nagkagulo sa parke. Isang grupo ng mga nagpoprotesta ang biglang pumasok sa gitna ng plaza. May dalang mga banner at nagsisigawan. Nagkaroon ng tulakan at takbuhan. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis sa kinuha ni Xavier sina Liam at Lucas. "Catherine, ang mga bata!" sigaw ni Xavier. Agad na tumayo si Catherine at tumakbo patungo sa pwesto ni Luna. Ngunit pagdating niya sa kumpol ng mga lobo, wala nang munting prinsesa. "Luna? Luna!" sigaw ni Catherine. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. "Ano nangyari?" hingal na tanong ni Xavier habang hawak ang 2 batang lalaki. "Nawawala si Luna, Xavier. Kanina lang nandito siya." Nag-histeryang sigaw ni Catherine. Hinalughog nila ang buong parke. Tinulungan na rin sila ng mga security detail ni Catherine at maging ang mga pulis na naka-duty. Ngunit walang Luna na sumasagot. Sa gitna ng kanilang paghahanap, nakatanggap ng isang tawag si Xavier mula sa isang hindi kilalang number. "Ang ganda ng anak mo, Xavier. Kamukhang-kamukha ng babaeng sumira sa buhay ko." Ang boses ni Isadora ay parang galing sa hukay. "Kung gusto mo pa siyang makitang buhay, pumunta ka sa lumang bodega sa Pierre. Mag-isa. Kung hindi, ituring mo na lang na itong kabayaran sa lahat ng utang mo sa akin." Namutla si Xavier. Lumingon siya kay Catherine na ngayon ay nakaluhod na sa damuhan at umiiyak. Lumapit siya, tinawakan ng mga balikat nito. "Celine, makinig ka sa akin. Nahanap ko na si Luna," madiing sabi ni Xavier. "Nasaan siya? Dali mo ko sa kanya." "Hindi pwede. Kailangan mong manatili dito kasama sina Liam at Lucas. Bantayan mo sila. Ako ang pupunta, Catherine. Ibinibigay kong salita ko sa'yo. Ibabalik kong anak natin. Kahit na buhay ko pa ang kapalit." Sa unang pagkakataon, sa loob ng 4 na taon, nakita ni Catherine ang katapatan sa mga mata ni Xavier.
Hindi itong bilyonaryong mapagmataas. Ito ang amang handang makipagpatayan para sa kanyang dugo at laman. Pakiusap, Xavier. Ibalik mo si Luna, bulong ni Catherine. Tumango si Xavier at mabilis na sumakay sa kanyang sasakyan. Pinaharurot niya ito patungo sa pier. Ang kanyang puso ay puno ng galit at takot. Habang nagmamaneho, kinuha niya kanyang baril at ikinasa ito. Patawarin mo ko, Celine. Kung ngayon lang ako naging ama, bulong niya sa hangin. Pero sisiguraduhin kong ito ng huling beses na may luhang papatak sa mga mata ninyo. Ang lumang bodega sa pier ay amoy kalawang at dagat. Madilim ang paligid, maliban sa isang nag-iisang bumbilya na nagbibigay ng malamlam na liwanag sa gitna. Doon nakatali sa isang maliit na silya si Luna. May masking tape ang bibig ng bata at ang kanyang mga mata ay punong-puno ng luha at takot. Huwag kang mag-alala, munding prinsesa, bulong ni Isadora, habang hinihimas ang buhok ni Luna gamit ang dulo ng isang matalim na kutsilyo. Darating ng daddy mo at kapag dumating siya, tatapusin na natin ang palabas na ito. Bumukas ang malaking pinto ng bodega nang may malakas na kalabog. Pumasok si Xavier. Hinihingal, ang mga kamay ay nakataas bilang tanda na wala siyang dalang armas sa labas. Bagamat ang kanyang baril ay nakasuksok sa kanyang likuran. Isadora, pakawalan mo ang bata. Ako ang kailangan mo, hindi siya. Sigaw ni Xavier, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng bodega. Xavier, dumating ka nga! Tawa ni Isadora, isang tawang tila na babaluna. Tingnan mo ang anak mo. Napakaganda, hindi ba? Sayang naman kung mababahira ng dugo ang gown niya. Parang awa mo na, Isadora. Nagkamali ako sa'yo. Nagkamali ako kay Celine, pero walang kasalanan ang bata dito. Ako ang saktan mo, wag siya. Pagsusumamo ni Xavier. Unti-unti siyang lumalapit, sinusukat ang bawat hakbang. Huminto ka! Sigaw ni Isadora sabay diin ang kutsilyo sa leeg ni Luna. Isang hakbang pa at hihiwain kong lalamunan niya. Napatigil si Xavier. Okay, hindi na ako lalapit. Ano bang gusto mo? Gusto kong maramdaman mong mawalan. Gusto kong maramdaman ni Celine ang mamatayan. Sigaw ni Isadora. Kinuha niyang isang container ng gasolina at sinimulang ibuhos ito sa paligid ni Luna. Kung hindi ka mapapasakin, Xavier, walang pamilyang matitira sa'yo. Sa labas ng bodega, dumating ang sasakyan ni Catherine kasama si Julian at ang mga pulis. Hindi siya nakapaghintay sa parke. Hindi niya kayang maupo lang habang nasa panganib ang kanyang anak. Xavier, Luna, sigaw ni Catherine mula sa labas. Nang marinig ni Isadora ang boses ni Catherine, lalo itong nag-hysterical. Sinindihan niya ang isang lighter. Panahon na para magpaalam, Xavier. Hindi, sigaw ni Xavier. Si isang mabilis sa pagkilos, tumakbo si Xavier patungo kay Luna. Hindi niya inalinta ng apoy na nagsisimula ng kumalat sa paligid. Bago pa man maibato ni Isadora ang lighter sa gasolina, sinalubong siya ni Xavier. Nagpangbunong dalawa. Takbo, Luna, takbo, sigaw ni Xavier, habang pilit na inaagaw ang kutsilyo at lighter kay Isadora. Nakalaga ni Luna ang kanyang sarili mula sa pagkakatali dahil sa pagkakaantala ng apoy. Tumakbo ang bata patungo sa pinto kung saan sinalubong siya ni Catherine. Mommy! Iyak ni Luna habang nagyayakapan silang mag-ina sa labas. Ngunit sa loob ng patuloy ang gulo, isang malakas na pagsabog ang narinig mula sa mga imbakan ng kemikal sa bodega. Gumuho ang ilang bahagi ng kisame. Sa gitna ng usok, nakita ni Catherine si Xavier na lumalabas. Bitbit ang nangihinang si Isadora upang isuko sa mga pulis, ngunit may malaking sugat si Xavier sa kanyang tagiliran at nasunog ang bahagi ng kanyang braso. Bumagsak si Xavier sa semento, eksakto sa paanan ni Catherine. Xavier! Sigaw ni Catherine, agad siyang lumuhod at kinuha ang ulo ng lalaki. Luna, is she okay? Pabulong na tanong ni Xavier, ang kanyang mga mata ay dahan-dahang pumipikit. She's safe, Xavier. She's safe dahil sa'yo, iyak ni Catherine. Ngumiti ng bahagya si Xavier. Isang ngiti puno ng kapayapaan sa kabila ng sakit. At least kahit minsan, naging totoong tatay ako. Patawarin mo ko, Celine. Mahal ko kayo. Nawala ng malay si Xavier sa mga bisig ni Catherine. Ang paligid ay napuno ng sirena, ng ambulansya at ng pulis, ngunit ang tanging naririnig ni Catherine ay ang tibok ng puso ng lalaking minsan niyang kinamuhian. Ngunit ngayon ay muling nagligtas sa kanilang mundo. Ang amoy ng antiseptic at ng mahinang tunog ng heart monitor ang tanging naririnig sa loob ng VIP room ng ospital. Nakaupo si Catherine sa tabi ng kama ni Xavier. Pinagmamasdan ng lalaking tila kinuha na ng kamatayan, ngunit malang nakaligtas.
Ang mga sugat sa braso nito ay balot ng benda at ang maputlang mukha nito ay malayo sa mapang-aping milyonaryong nakilala niya noon. Sa labas ng pinto, nakaupo ang triplets. Si Leah may tahimik na nakahawak sa kamay ni Luna habang si Lucas ay nakasandal sa balikat ni Julian. Alam ng mga bata ng lalaki nagligtas sa kanila ay ang kanilang ama. "Mommy," pumasok si Luna. Dahan-dahang lumapit sa kama. "Will Daddy wake up?" Hinila ni Catherine ng anak at pinaupo sa kanyang kandungan. "Yes, baby. Malakas ang daddy mo. He's a fighter." Maya-maya pa, dahan-dahang gumalaw ang mga daliri ni Xavier. Isang mahinang ungol ang lumabas sa kanyang mga labi hanggang sa dahan-dahang bumukas ang kanyang mga mata. Ang unang nakita niya ay ang malungkot ngunit nag-aalalang mukha ni Catherine. Celine, pabulong niyang tawag. "Don't move too much, Xavier. Marami kang tahi." Seryosong sabi ni Catherine, bagamat bakas ang relief sa kanyang tinig. "The kids, are they okay?" Tanong ni Xavier, pilit na inaaninag ang paligid. "We're here, Daddy." Sabay-sabay na lumapit sina Lucas at Liam. Hinawakan ni Liam ang kamay ng ama. "Thank you for saving Luna, Daddy." Sa unang pagkakataon, nakita ni Catherine si Xavier na umiiyak ng walang pag-aalinlangan. Hindi dahil sa sakit ng mga sugat, kundi dahil sa pagtanggap ng kanyang mga anak. Habang nagpapagaling si Xavier, isang hindi inaasahang balitang dumating. Si Don Gonzalo, ang lolo ni Xavier, ay biglang inatake sa puso dahil sa tensyon na nangyaring kidnapping. Sa kanyang silid sa kabilang wing ng ospital, pinatawag niya sina Catherine at Xavier. "Apo, Celestine," mahinang wika ng matanda habang hawak ang kamay ng dalawa. "Matanda na ako, nakita kong lahat. Ang mga pagkakamali, ang sakit at ang muling pagbangon." "Lolo, magpahinga na muna kayo," sabi ni Xavier. "Hindi," umiling ang matanda. "May huling habilin ako. Sinulat ko na ito sa aking testamento. Ang lahat ng shares ko sa Monteverde Holdings at ang kalahati ng aking yaman ay pinapamana ko sa aking mga apo, kina Liam, Luna at Lucas." Nagkatinginan sina Catherine at Xavier. Ngunit may isang kondisyon, pagpapatuloy ni Don Gonzalo. Upang makuha nilang pamana sa kanilang ikalabing walong kaarawan, kailangan manirahan ni na Xavier at Catherine sa isang bubong sa loob ng isang taon bilang isang pamilya. "Hindi ko kayo pinipilit na maging mag-asawang muli, ngunit gusto kong maranasan ng mga batang ito ang magkaroon ng ama't ng ina sa iisang tahanan." Katahimikan ng namayani. Alam ni Catherine na malaki ang may tutulong ng yaman ni Don Gonzalo para sa seguridad ng kanyang mga anak sa hinaharap. Ngunit ang manirahan kasama si Xavier, ang lalaking sumira sa kanya. "Catherine," tawag ni Xavier nang makaalis ng abogado ni Don Gonzalo. "Hindi mo kailangang gawin ito para sa pera. Alam ko marami ka na niyan. Pero pakiusap, gawin natin ito para sa mga bata. 1 taon lang. Hayaan mong patunayan ko sa'yo na nagbago na ako." Tumingin si Catherine sa triplets na masayang naglalaro sa sofa ng ospital. Nakita niyang kislap sa mga mata ng mga ito nang tawagin nilang daddy si Xavier kanina. 1 taon, Xavier," matigas na sabi ni Catherine. 1 taon lang. At sa sandaling makita kong bumalik ka sa dating ikaw, aalis kami kasamang mga bata at hindi mo na kami muling makikita. Isang munting ngiti ang sumilay sa labi ni Xavier. "Salamat, Catherine. Yun lang ang kailangan ko. Isang pagkakataon." Ang paghinto ng sasakyan sa harap ng mansyon ng mga Monteverde ay nagdulot ng pamilyar na kaba sa dibdib ni Catherine. 4 na taon nang nakakaraan, lumabas siya sa gate na ito na duguan, wasak at nag-iisa. Ngayon nagbabalik siya bilang isang makapangyarihang CEO, kasama ang kanyang 3 anak. "Wow, it's so big, Mommy. Is this a castle?" Manghang-manghang tanong ni Lucas habang nakatingala sa dambuhalang istruktura. "It's our home for now, Lucas," sagot ni Catherine, pilit na pinapatatag ang boses. Bumaba si Xavier mula sa kabilang sasakyan, nakasling pa rin ang kanyang braso, ngunit may ngiti sa kanyang mga labi. "Welcome home, kids. Welcome back, Catherine." Pagpasok nila sa loob, nagulat si Catherine. Wala nang madidilim na kortina at mga antigong gamit na nagpapaalala sa kanya ng malungkot niyang buhay noon. Ang mansyon ay maliwanag, moderno at puno ng mga bulaklak. Higit sa lahat, may isang malawak na playroom na ipinagawa ni Xavier sa gitna ng sala. "I had the house renovated," bulong ni Xavier habang naglalakad sila patungo sa dining area. "Gusto kong burahin ang bawat sulok na nagpaiyak sa iyo noon. I want this house to be worthy of you and the children." Ang unang gabi ay puno ng awkwardness.
Nakaupo sila sa hapagkainan, sina Xavier at Catherine sa magkabilang dulo at ang triplets sa gitna. "Daddy, can you pass the chicken?" Hiling ni Liam. Agad namang sumunod si Xavier, ang kanyang mga matay laging nakasubaybay sa bawat galaw ng mga bata. "Catherine, tungkol sa merger natin. Simula ni Xavier upang basagin ang katahimikan." "Xavier, nasa bahay tayo. Pag-usapan natin ang mga bata, huwag ang negosyo." Putol ni Catherine habang hiniwang pagkain ni Luna. "Right, sorry," tipid na sagot ni Xavier. "I just want to say, I'm glad you're here. Kahit na alam kong dahil lang ito sa hiling ni Lolo." Pagkatapos kumain, inihatid ni Catherine ang mga bata sa kanilang bagong silid. Paglabas niya, nakita niya si Xavier na nakatayo sa balkonahe. Nakatingin sa malayo. "Hindi ka pa natutulog?" tanong ni Catherine. Lumingon si Xavier. "Hindi ako makapaniwala na nandito kayo. Gabi-gabi sa loob ng 4 na taon, mag-isa ako dito. Iniisip ko kung nasan ka, kung buhay ka pa ba. Ngayon naririnig ko ng ingay ng mga bata sa hallway. Parang panaginip." "Huwag kang masyadong masanay, Xavier," babala ni Catherine, bagamat hindi na kasing talim ng dati ang kanyang boses. "Nandito lang kami para sa bata at para kay Lolo Gonzalo." "Alam ko," tango ni Xavier. Lumapit siya ng bahagya, sapat na para maamoy ni Catherine ang pamilyar niyang pabango. "Pero sa loob ng 1 taon na ito, gagawin ko lahat para mapatunayan sa iyo na ang Xavier na nanakit sa iyo noon ay matagal nang kinalimutan ng kasaysayan." Nagkatinginan sila, isang titig na puno ng mga hindi masabing salita. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, muling naramdaman ni Catherine ang kakaibang kaba na matagal niya nang ibinaon. Biglang tumunog ang telepono ni Catherine. Si Julian. "Catherine, kailangan nating mag-usap. May nakita akong kahina-hinalang galaw sa shares ng Veles Global. Mukhang may nagtatangkang isabotage ang merger natin mula sa loob." Ulat ni Julian sa kabilang linya. Naningkit ang mga mata ni Catherine, tumingin siya kay Xavier. Magkasama man sila sa isang bubong. Tila may bago na namang bagyo na paparating na susubok sa kanilang marupok na alyansa. "Mommy, Daddy, hurry up, we're going to be late for family day," tili ni Luna habang tumatalon sa kama ni na Catherine. Dahil sa setup ng bahay, madalas na sa silid ni Catherine tumatambay ang mga bata at doon din sila inaabutan ni Xavier tuwing umaga. Napilitan si Catherine na magsuot ng simpleng rubber shoes at matching white polo shirt kasama si Xavier at ang triplets. Sa harap ng prestiyosong paaralan, lahat ng mga mata ay nakatuon sa kanila. Sino ba naman ang hindi lilingon? Ang pinakamakapangyarihang CEO ng bansa at ang Ice Queen ng tech world, magkasama at may kasamang 3 maliliit na anghel. "Smile, Catherine," bulong ni Xavier habang dahan-dahang nilalagay ang kanyang kamay sa bewang ng babae para sa isang group photo. Para sa mga bata. Naniga si Catherine sa haplos na yon, ngunit nang makitang abot-tengang ngiti ni Liam, hinayaan na lang niya ito. Sa loob ng ilang oras, naging normal silang magulang. Sumali si Xavier sa sack race kasamang mga bata. Kahit na medyo kumikirot pang kanyang sugat, nakita ni Catherine kung paano pawisan at magpakumbaba ang bilyonaryo para lang pasayahin ng triplets. Nang magmeryantang mga bata sa field, lumapit si Julian kay Catherine. Madilim ang mukha nito. "Catherine, may nahanap ako. Ang nagtatakang magsabotage sa merger natin ay hindi tagalabas. Isang grupo ng board members ng Monteverde Holdings ang gustong patalsikin si Xavier. Dahil sa pagbibigay niya sa iyo ng 51% control," ulat ni Julian. Napakunot ang noo ni Catherine. Bakit gagawin ni Xavier yon? Alam niyang malulugi siya sa deal na yan. "Yun ang hindi mo alam," sagot ni Julian sabay abot ng isang lihim na dokumento. Xavier secretly sign na personal guarantee. Kapag hindi naging matagumpay ang merger sa loob ng 6 na buwan, lahat ng personal na ari-arian niya, kasamang mansyong ito, ay mapupunta sa pangalan mo't ng mga bata. He's literally betting his entire life just to prove he wants to protect your future. Natigilan si Catherine. Tumingin siya kay Xavier na kasalukuyang nakikipaghabulan kay Lucas sa gitna ng field. Ang lalaking ito na dati walang inisip kundi ang kanyang pride ay handa nang mawala ng lahat para lang sa kanila. Pagdating sa bahay, hinarap ni Catherine si Xavier sa kanyang study room. "Bakit mo ginawa yun, Xavier?" Diretsong tanong ni Catherine habang pinapakitang dokumento. "Ang personal guarantee, bakit mo tinatay ang lahat?" Huminga ng malalim si Xavier at sumandal sa kanyang mesa. "Dahil ang pera at ang kumpanya, kaya kong kitain muli. Pero ang tiwala mo, ang pagmamahal ni Liam, Luna at Lucas, yun ang hindi nabibili, Catherine. 4 na taon kong pinagsisihang inuna kong kumpanya kaysa sayo. Ngayon gusto kong ipakita sayo na kayang-kaya kong bitawan ng lahat. Basta manatili lang kayo sa tabi ko."
Xavier, hindi ko hinihinging mahalin mo ko kaagad, putol ni Xavier. Lumapit siya ng kaunti ng kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Gusto ko lang malaman mo na kung kailangan maging mahirap ako para lang maniwala kang tapat ako, ay gagawin ko. Sa unang pagkakataon, hindi galit ang naramdaman ni Catherine. Isang pamilyar na init ang muling gumapang sa kanyang puso. Ngunit bago pa siya makasagot, biglang nawalan ng malay si Xavier at bumagsak sa kanyang mga bisig. Ang kanyang benda sa tagiliran ay muling nabahiran ng sariwang dugo. Xavier! Julian! Tumawag kayo ng ambulansya! Sigaw ni Catherine. Sa gitna ng takot, doon na pagtanto ni Catherine ng isang bagay, hindi pa rin niya kayang mawalang lalaking ito. Ang puting paligid ng ospital ay muling naging saksi sa pagdurusa ni Catherine. Sa labas ng operating room, hindi siya mapakali. Ang dugo ni Xavier sa kanyang mga palad ay tuyo na. Ngunit ang lansa nito ay tila nanunuot sa kanyang pagkatao. Masyadong naging emosyonal ang araw na iyon para kay Xavier. At ang kanyang mga sugat mula sa pagsabog sa bodega ay bumuka dahil sa sobrang pagod at stress. Catherine, kailangan mo magpalit ng damit, mahinang sabi ni Julian. Naroon ang mga bata sa kabilang silid. Binabantayan ni Don Gonzalo. Huwag kang mag-alala. Bakit niya ginawa yun, Julian? Tanong ni Catherine. Ang kanyang boses ay nanginginig. Bakit kailangang itaya niyang buhay niya ng paulit-ulit? Bago pa makasagot si Julian, isang matandang lalaking lumapit sa kanila. Hindi ito si Don Gonzalo. Ito ay si Arthur Sandoval, ang ama ni Catherine na matagal na niyang hindi nakikita mula nang itakwil niya ito 4 na taon ang nakakaraan. Anong ginagawa mo dito? Malamig na tanong ni Catherine. Narinig ko ang nangyari, wika ni Arthur. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi. Celestine, may kailangan kang malaman tungkol sa gabing iyon. Sa gabing akala ng lahat ay namatay ka. Dinala ni Arthur si Catherine sa isang pribadong sulok. Doon nilabas niya ang isang lumang record ng usapan. Hindi lang si Isadora may pakana ng aksidenteng yun. Ang pamilya natin, ang kumpanya natin noon ay malubog na sa utang. Nakipagkasundo ang tito mo kay Isadora. Pinabayaan naming mangyari ang aksidente dahil sa malaking halagang ibinayad niya sa amin para manahimik. Nanlumo si Catherine. Ibig mong sabihin, ang sarili kong dugo at laman ang nagbenta sa akin sa kamatayan? Patawarin mo kami, anak. Akala namin hindi ka na mabubuhay. Iyak ni Arthur. Si Xavier, nung nalaman niyang totoo, ilang buwan matapos kang mawala. Siya ang lihim na tumapos sa utang ng pamilya natin para lang hindi kami makulong. Sa isang kondisyon na kailanman hindi ka na namin lalapitan dahil natatakot siya nasaktan ka ulit namin. Yun ang dahilan kung bakit naghihirap siya sa negosyo nitong mga huling taon. Binayaran niyang lahat ng kasalanan namin sa'yo. Napaupo si Catherine sa sahig. Ang lahat ng galit na itinanim niya kay Xavier ay tila unti-unting tinatangay ng hangin. Inako ni Xavier ang kasalanan ng pamilya niya. Pinoprotektahan siya nito sa sarili niyang mga kamag-anak na hindi niya nalalaman. Eksaktong lumabas ang doktor mula sa operating room. The surgery was successful but he lost a lot of blood. He's in a coma. The next 24 hours will be critical. Pumasok si Catherine sa ICU. Hinawakan niyang kamay ni Xavier. Xavier, bakit ang dami mong tinago? Bakit tinayaan mo na magalit ako sa'yo ng ganito katagal kung ikaw naman palang tahimik na sumasalo sa lahat ng bala para sa akin? Walang sagot mula kay Xavier. Tangi ang tunog lamang ng ventilator. Ngunit sa sandaling yon, yumuko si Catherine na tinalika ng kamay ng lalaki. Gumising ka, Xavier. Hindi ko pa nasasabi sa'yo na ang kaisa-isang hiling ng triplets sa darating nilang birthday ay ang magkaroon ng buong pamilya. Huwag mo silang bibiguin. Huwag mo kong bibiguin. Sumapit ang ika-4 na kaarawan ng triplets. Ang malawak na garden ng mansyon ng mga Monteverde ay napuno ng mga makukulay na lobo, tawanan ng mga bata at amoy ng masasarap na pagkain. Ngunit sa likod ng masayang pagdiriwang, may isang katahimikang nanatili sa loob ng master's bedroom. 2 linggo nang nakalipas, wala nang maoperahan si Xavier. 2 linggo ring hindi umaalis si Catherine sa kanyang tabi. Daddy, it's our birthday. Wake up na po. Bulong ni Luna habang nakadapong maliit niyang kamay sa pisngi ni Xavier. Kasama niya sina Liam at Lucas na may dalang maliliit na cupcakes. Si Catherine naman ay nakatayo sa may bintana, tahimik na nananalangin. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti niyang tinatanggap ng pag-ibig ay hindi tungkol sa pagkalimot sa sakit, kundi sa pagpili na bumuo ng bagong alaala sa kabila nito. Biglang narinig ni Catherine ang isang mahinang ubo. Mabilis siyang lumapit sa kama.
Ang mga mata ni Xavier ay dahan-dahang bumukas, kumurap-kurap sa liwanag ng araw. Daddy! Sabay-sabay na tili ng triplets. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa labi ni Xavier. Happy birthday, my angels! Pabulong niyang wika. Ang boses ay paos, ngunit puno ng buhay. Tumingin si Xavier kay Catherine. Ang mga mata ng babae ay basang-basa ng luha. Celine, nandito pa ba kayo? Hindi kami umalis, Xavier, at wala kaming balak na umalis. Sagot ni Catherine habang hinahawakan ng kamay ng asawa. Pagkalipas ng ilang oras nang makalabas ng mga bata para maglaro sa labas kasama si Don Gonzalo at Julian, naiwan ng dalawa sa silid, nakasandal si Xavier sa mga unan, habang si Catherine ay nakaupo sa tabi niya. Nalaman ko ang lahat, Xavier, panimula ni Catherine. Ang tungkol sa pamilya ko, ang mga utang na binayaran mo at ang pagprotekta mo sa akin mula sa malayo. Bakit hindi mo sinabi? Huminga ng malalim si Xavier. Dahil ang karapatan ko na magpaliwanag ay nawala noong gabi na itinaboy kita. Gusto ko lang na maging malaya ka, Celine. Kahit nang kapalit noon ay ang pagkamuhi mo sa akin. Umiling si Catherine. Masyado kang martir para sa isang bilyonaryo. Pero Xavier, tapos ng panahon ng pagtatago. Ang mga anak natin, kailangan nila ng ama. At ako, kailangan ko ng lalaking handang mamatay para sa amin. Inabot ni Xavier ang pisngi ni Catherine. Ibig bang sabihin nito, may pag-asa pa tayo? Ang 1 taon ng kondisyon ni Lolo. Kalimutan na natin yon, nakangiting sabi ni Catherine. Hindi ko na kailangan ng 1 taon para malaman na ikaw lang ang gusto kong makasama sa pagtanda ko. Sa ilalim ng dapit hapon, sa harap ng kanilang mga anak na masayang naglalaro, muling nagtagpo ang mga labi ni Xavier at Catherine, isang halik na nagbubura sa 4 na taon ng pangungulila at sakit. 5 taon ang lumipas mula nang maganap ang madugong engkwentro sa pier na mutik nang kumitil sa buhay ni Xavier. Ngayon, ang mansyon ng mga Monteverde ay hindi nang malamig at tahimik na kuta ng isang malungkot na bilyonaryo. Sa halip ito ay puno ng ingay, habulan at halakhakan na aabot hanggang sa labas ng gate. Sa gitna ng malawak na hardin, nakatayong isang marker na gawa sa puting marmol, isang pagkilala kay Don Gonzalo na mapayapang pumanaw 2 taon nang nakakaraan. Bitbit ng ngiti dahil nakita niya buo at masaya ang kanyang pamilya. Daddy, look, I drew a picture of us. Sigaw ng 9 na taong nagulang na si Luna. Ang kanyang buhok ay mahaba at nanginingning sa ilalim ng sikat ng araw. Pinakita niya isang drawing kung saan nagkakahawak kamay ang 6 na tao. 6? Sino yung isa, princess? Tanong ni Xavier, habang nilalapag ang binabasang dyaryo, bakas pa rin ang maliit na peklat sa kanyang braso mula sa sunog noon. Ngunit para sa kanya, ito ang kanyang pinakamahalagang medalya. Tinuro ni Luna ang tiyan ng kanyang mommy. Sa hindi kalayuan, dahan-dahang naglalakad si Catherine. Patungo sa kanila, suot nitong isang maluwag na floral dress na hindi may tagong umbok ng kanyang tiyan. 7 buwan na siyang buntis sa kanilang pang-4 na anak. Another baby brother? Tanong ni Liam, na ngayon ay seryoso pa rin mag-aral ngunit mas madalas nang ngumiti. O baka baby sister na kamukha ni mommy? Hirit naman ni Lucas, ang malambing na bunso ng triplets. Lumapit si Xavier kay Catherine at maingat itong inalalayan sa pag-upo. Hinalikan niya ang noon ng asawa bago haplusin ang tiyan nito. Kahit na sino pang dumating, alam kong maswerte siya dahil magkakaroon siya ng pinakamapagmahal na ina sa 3 kuya at ate na handang maging bodyguard niya. Sa likod ng kanilang kaligayahan, napanatili ni Xavier at Catherine ang kanilang imperyo. Ang Monteverde Veles Global ay naging pinakamalaking kumpanya sa bansa, hindi dahil sa lupit ng kanilang pamumuno, kundi dahil sa malasakit nila sa kanilang mga empleyado, isang aral na natutunan nila sa gitna ng kanilang mga pagsubok. Nang sumapit ang gabi, habang mahimbing nang natutulog ang triplets, nag-usap ang mag-asawa sa balkonahe habang nakatingin sa mga bituin. Minsan, naiisip ko, paano kung hindi ka bumalik? Bulong ni Xavier habang nakayakap mula sa likuran ni Catherine. Paano kung hinayaan mo lang ako na mabulok sa pagsisisi ko? Humarap sa kanya si Catherine at tinawakan ng kanyang mga pisngi. Bumalik ako dahil ang puso ko, kahit na gaano ko piliting itago sa Singapore, ay naiwan dito sa iyo. At dahil sa triplets, natutunan kong pagpapatawad hindi para sa taong nakasakit sa iyo, kundi para sa sarili mo upang magkaroon ka ng puwang para muling magmahal. Salamat sa hindi pagsuko sa akin, Celine. Salamat sa pagiging reyna ng buhay ko. Tugon ni Xavier, bago muling dinikit ang kanyang noo sa noo ng asawa.
Sa ilalim ng liwanag ng buwan, wala nang multo na nakaraan, wala nang martir na asawa't ang malupit na bilyonaryo. Ang tanging natira ay 2 taong natutong bumangon mula sa abo. Nangarap muli at sa wakas ay natagpuan ang kanilang happy ending sa gitna ng pagmamahalan na kailanman ay hindi na matitibag ng kahit na anong bagyo.